Magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat po sa ating mga memory verses, sa mga talatang isinapuso natin una at hindi lamang po isinaulo. So that is meant uh, for us uh, to apply sa ating mga buhay. So hindi po para lamang idagdag sa ating kaalaman. Okay, so purihin po ang Panginoon, maging sa atin po mga testimonies, talagang pinagpala po ang Panginoon o pinagpala po ng Panginoon ang mga kapatid po natin at ang bawat isa. Amen? Amen. Yan. So, purihin po ang ating Diyos sa lahat po ng yan. At para po sa ating exhortation, so ito po yung huling part ng ating pong series. Dito po sa 1 Corinthians at samahan po ninyo ako sa 1 Corinthians chapter 13 verses 8 hanggang 13. O unang Korinto, Kabanata 13, talata 8 hanggang 13. So to end this series about love or pag-ibig na bunga ng Espiritu. Unang Korinto, Kabanata 8 or Kabanata 13, talata 8 hanggang 13. Okay, basahin ko po, tingnan po natin sa atin po mga Biblia. Verse 8, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat pong muli, aming Diyos, sa gabing ito. Sa pagkakataon po na minsan pa ay ipaabot niyo po sa amin ang mensahe patungkol po sa pag-ibig, na ito po ay hindi lamang bagay na nakikita sa amin, kundi dahil ito po ay kalikasan na mula sa iyo, ito'y kalikasan din ng inyong pong mga anak. Kaya ang mensaheng ito, O Diyos, ay pumailan lang sa aming pamumuhay at hindi lamang po sa aming mga labi at sa aming pong mga isipan. At ang bawat isa ay patuloy na maging instrumento ninyo upang may pahatid ang pag-ibig sa mga tao na hindi pa nakakaunawa ng pag-ibig na ito. At ang tagapagsalita po ninyo na gagamitin, O Diyos, humingi po ako ng karunungan, Panginoon, at kababaang loob sa paghahatid ng inyong pong salita. Tanging ikaw lamang ang maparangalan at mabigyan po ng kaluwalhatian sa amin pong mapapakinggang mensahe. Salamat po, purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang pag-ibig, muli, so ito po ay bunga ng Espiritu, and this is what we call the supreme virtue of every Christian. So, kapag sinabi nating virtue is, hindi lang ito mabuting katangian o mabuting kaugalian, kundi ito po ay kalikasan. So, hindi po ibig sabihin na ang pag-ibig ay kumbaga sinasabi lamang na tayo po ay umibig in a way na meron tayong kakayanang umibig, but dahil po tayo ay unang inibig ng Diyos, so sinabi po ng 1 John chapter 4 verse 19, we love because God first loved us, that's why we love. And we apply that principle, yung pag-ibig ng Panginoon sa mga tao, sa hindi kaibig-ibig. That's why ang objective po natin dyan is to grow in the supreme virtue, which is love. Lumago tayo sa pag-ibig. And last Sunday, so atin pong tiningnan po ang verse 4 to 7. So dito po nag-concentrate yung atin pong message about love o yung tinatawag nating fame or preeminence or excellencies of love. So ang pag-ibig po ay hindi po lamang isang sensation o pakiramdam na nararamdaman po natin sa mga tao na, let's say, sa ating kasintahan o sa ating mga anak o sa ating
kapwa. So ito po yung tinatawag nating pag-ibig na hindi po likas sa atin, but ito po ay mula sa Panginoon. That's why yung principle and features and descriptions po ng pag-ibig na makikita po natin sa banal na kasulatan is something na mahirap para sa atin. Because first, kung makikita po natin yung verse 4, love is patient. But to us, are we patient? Tayo ba'y mapagtimpi? At masasabi ba nating mahaba ang ating pagtitimpi bilang isang Kristiyano? So, nandun po yung hamon sa atin, di ba? Na ito ay bagay na ibinigay lamang sa atin. Ikalawa, love is kind. So, which means ito ho is pagbibigay, generosity in action. So, sa kalikasan po natin, kung maalala po natin, bilang tao, likas po tayong makasarili. But this love is giving, kindness. Next, love is not jealous. But in our nature, human nature, so nandun yung jealousy sa ibang tao pagka sila po ay may bago na kagamitan o may bago silang achievement na naabot. So we feel that kind of jealousy. Nakakaramdam tayo ng inggit, envy, di ba? Sa mga tao. And it doesn't brag. So hindi to nagmamataas. Because in our nature, tayo po ay mapagmataas. So we always parade our accomplishments, our achievements sa buhay. So, sinasaysay natin na ito, nakarating na ako dito, natapos ko ito, but that is not love. It is not arrogant. Hindi ito arrogante. So, hindi po ito something na nakakasakit ng iba because of yung kanyang pananalita. And it doesn't act unbecomingly. So, yung pagiging careless o yung pagiging walang pakundangan. It doesn't seek its own. So, hindi siya makasarili, kundi iniisip una ang kapakanan ng iba. It is not provoked. So, alam po natin that provocation comes from sin. Di ba? So, yan po ay bunga ng kasalanan. Kaya, we become upset at some point sa mga sitwasyon at sa mga tao, and hindi po ito katangian ng pag-ibig. It doesn't take into account a wrong suffered. In contrast, yung ating kapatawaran na tinanggap mula sa Panginoon is that our sins have been wiped away. So, inalis ang ating mga kasalanan at kinalimutan ng Panginoon. So, wala na hong record ang Diyos na magsasabing, ito, kasalanan mo ito nung ikaw ay bata pa. Hindi ho katulad sa atin, pag tayo may kaaway, isinasaysay pa natin yung mga kasalanang nagawa in the past na kung tutuusin ay tapos na. So that is not love. And love does not rejoice in unrighteousness. So hindi siya natutuwa sa kasalanan. Hindi siya natutuwa sa anumang liko sa harapan ng Panginoon. But rejoices with the truth. Ang kanyang kinatutuwa ay ang katotohanan. Kaya, kagaya po ng sinabi po in Colossians, ang isinasa-isip natin ay mga bagay na nasa itaas, hindi po ang mga temporal na bagay. Sapagkat sa mga temporal things, makikita natin that most of them is hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. And love bears all things. So, mapagbata ang pag-ibig, pinapasan ang kanyang mga minamahal. Kagaya po ng pagpasan sa atin ng Panginoon. Believes all things. So, hindi siya suspicious sa integridad ng kanyang minamahal. That because siya ho ay inibig ng Diyos, iniibig din niya. So, that is love. And all hopes all things. So, kahit anuman ang kanyang sitwasyon, dahil sa kanyang pag-ibig sa Panginoon, so nandun ang kanyang pag-asa sa pangako ng Panginoon. Kaya, may pag-asa din ho tayo para sa ating kapwa bilang tayo'y minahal din ng Diyos. Amen? So, the fact na tayo po'y minahal ng Panginoon, kilalanin ho natin yung sarili natin bilang marumi, bilang makasalanan, yung matigas ang ulo natin, for how many times tayo nagmatigas sa Panginoon, but ngayon, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos, kinaawaan tayo ng Panginoon, kaya pagdating sa ibang tao na tila bagay para sa atin ay imposibleng makakilala sa Panginoon, hindi ho imposible sa Panginoon. We hope. Ano po? And endures all things.
Kaya hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, hanggang sa takdang panahon na tipunin muli ng Panginoon ang Kanya. So we endure. We stay, sa Panginoon. So, these previous excellencies of the supreme virtue of love focuses on the activity of a person having been loved by the Lord. So, kung mapapansin natin, lahat nung sinabi po from verse 4 to 7 in 1 Corinthians 13 is focusing on the activity o mga galaw na makikita ho sa isang inibig ng Panginoon. Sapagkat kung ating makikita, lahat ito is related sa pag-ibig ho ng Panginoon. Okay? That's why love calls for action and it must be proven with our relationship to our neighbors. So, paano ba natin mapuprove yung ating pag-ibig sa kapatid kung hindi tayo natutong maging patient, kind, and so on and so forth? Kung hindi ho na-exercise sa atin, yung sinabi po dito sa verses 4 to 7, ano natin masasabing mahal natin ang ating kapwa? And not sitting alone and convincing yourself as a Christian. So, hindi po ito bagay na pinapaniwala natin ang ating sarili na tayo isang Kristiyano, na wala tayong ipinapakitang pruweba, wala tayong ipinapakitang ugali bilang isang Kristiyano. Kaya this is what we call the supreme virtue. Ito ang pinaka pamoso. At ito yung kumbaga summary ng lahat ng katangian na meron po ang isang Kristiyano. So may bahid ng pag-ibig, may bahid ng sakripisyo, may bahid ng pagpapakababa. Kagaya po ng ipinakita ng Panginoon. And sa next subheading po mga kapatid, makikita ho natin, so from verse 8 to verse 13. So isang subpoint lang po, at dito po iikot ang ating exhortation, and that is that love never ends. So ang pag-ibig ay walang katapusan. So kung ikukumpara natin sa pag-ibig na meron po ang isang tao sa kanyang kapwa, masasabi ba natin ito ay pag-ibig na walang katapusan? So not as the same kung tutuusin dito po sa sinabi ng talata. Because, syempre, pagka tayo po ay nawala na sa mundong ito, so wala nang magpapatotoo ng pag-ibig. Kagaya po ng pag-ibig na sinasabi po sa talatang ito. Kung kapwa namatay na ang nag-ibigan noong unang panahon, wala nang magpapatotoo patungkol sa pag-iibigan ng dalawang individual na pawang nawala na o namayapa na. But sabi po dyan, love never ends. So, paano po natin may reconcile yung sinabi po dito ni Apostle Paul that love never ends? Because looking at the context, sinasabi po dyan that ito ay tungkol sa spiritual gifts. So, hindi lamang po ang binigay sa atin ng Diyos bilang mga Kristiyano ay kaloob na spiritual pero walang pag-ibig. Kundi may pag-ibig at the same time, ina-exercise natin yung lahat ng spiritual gifts. So, hindi ho maaaring spiritual gift na walang pag-ibig. Kaya nga sabi ni Paul, doon po sa unang bahagi ng chapter 13, ako ho ay isa lamang gong or symbol na walang kabuluhan. Kung ako man ay nagpa-prophesy, kung ako man ay nag-speak ng iba't ibang wika, pero kung wala akong pag-ibig, I am nothing, sabi ni Apostle Paul. Likewise, sa ating mga Kristiyano, ngayong panahong ito, meron tayong kaloob na spiritual, in-exercise natin sa ministry sa church, pero kung walang pag-ibig natin itong ginagawa, same as Paul, we are nothing. We're just like an ornament sa loob ng iglesia. Nagsisilbing palamuti lang tayo sa iglesia at hindi instrumento ng pag-ibig ng Diyos. That's why love never ends. So first, ano po ang ibig sabihin ng salitang never? So tingnan po natin yung salitang never, tingnan din po natin yung salitang ends, at yung mga following statements na konektado po dito po sa verse 8. Kaya sabi dyan, love never ends. So yung salitang never pong ibig sabihin, there is no time love will ever fall, wither, and decay. So pag sinabing never,
Kasi pag halimbawa, kung i-relate natin yan sa pag-ibig ng tao, so katulad ng nangyayari po sa ngayon, di ba? So may pag-aasawahan na nagsawa. So may nagpapanukalan na lagyan na po ng kumbaga term or kung hanggang kailan lang yung effectivity ng marriage. So kung naalala nyo po, may nagpanukalan na gawing 10 years. Depende na ho sa mag-asawa kung mag-renew pa sila o hindi na. Di ba? Kasi nagsawahan na, hindi na asawa, nagsawa na. Ano? Sawa na sa ugali. Sawa na sa itsura. So wala na yung essence ng kasal, nawala na yung sanctity ng kasal. Ano? Nawala na yung sinabi na for richer or for poorer. Oh. Till death do us part, nawala na. Kasi nagsawa na eh. But here, sabi dito, love never ends. So there's no time love will ever fall, wither, and decay. So this is the love of God first. Hindi kumukupas, hindi nasisira ang pag-ibig na ito. And the word end, it has the idea of falling, especially the idea of final falling. So, ang example po dito is yung isang puno na kapag dumating po ang tagtuyot, drought. Ano po? So, unti-unting nalalagas lahat ng mga dahon. Ano po? One by one. So, hanggang sa huling dahon na lang yung natira at nalagas na ho siya ng tuluyan. So, totally wala ng dahon yung puno. And yung mga dahon na yon na nalagas, eventually, unti-unting malalanta at matutuyo. So, yun po yung idea ng salitang never ends. Ano ho? In negative connotation. So, hindi ho katulad ng isang puno na pag dumating ang tagtuyot o pag dumating ang taglamig, so namamatay yung mga dahon at nalalagas po lahat ng mga dahon. So, like a leaf that falls to the ground, withers and decays, which means it is never abolished. So, yun po ang ibig sabihin ng love never ends. It is not abolished. In contrast po, dun po sa sinabi po sa sumunod na part ng verse 8, as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. So, in contrast dun sa ibang spiritual gifts na ibinigay po nung panahon ng mga apostol, so sabi dito, they will pass away. They will cease. Meaning, hindi ho lahat ng spiritual gifts ay permanente. So, yun po yung idea po dito na sinabi po ni Paul. And likewise ho, yung ating spiritual gifts na meron po ngayon, it doesn't mean na yan po ay permanente rin. Magagamit po natin for the meantime, sa panahong itinakda ng Panginoon, but it doesn't mean na ito ho ay permanente. So, Paul wrote this to remind the Corinthian church of their wrong perspective as a Christian. Because instead of being God's salt on the earth, kasi nga itong Corinthian believers ay marami pong issues, marami hong mga maling practices. So, sila ho ay flavored ng kultura instead ng pagiging asin ng sanlibutan o kinatawan ng Diyos. Instead of living in godliness, they were infected with materialism. So, sila ho ay infected ng iba't ibang kasalanan katulad ng pagmamataas. So, which is pride. Also, yung tinatawag nating indulgence, compromise, selfishness, yung antagonism, hatred, partisan sa loob ng iglesia, yung pagkakampi-kampi, sexual immorality, hatred, jealousy. So lahat nung characteristics ng sinabi po dun sa 4-7, yan ay para i-expose, kumbaga confrontation ho dun sa mga taga-Korinto. Kabaligtaran ng kanilang sitwasyon. So yun po yung sinasabi dito. Ano po? So every other sin imaginable, lahat ay meron po sa Korinto because they were little concerned of things which are permanent. And they are so much concerned
for things which are temporal. So nakatuon sila sa mga bagay na panandalian, material na bagay. Pero sa mga spiritual na bagay, hindi sila focused. Wala yung attention nila sa spiritual. Kaya nakakalungkot po na meron din po mga churches na ganun din. Mas focus ulit sila sa material, pero pagdating sa spiritual, they have little concern. Konti lang ang kanilang atensyon para doon. Kaya, love covers a multitude of sins. But the Corinthians' lack of love causes a multitude of sins. Kaya, sabi doon, kung walang pag-ibig, ito ay ugat ng iba't ibang kasalanan. It would cause a multitude of sins. So, katulad po ng pag-ibig sa salapi. Sinabi po ng unang Timoteo, 1 Timothy 6. So, that is the root of all causes of evil or root of all kinds of evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. So, kaya makikita natin dyan, love never ends by looking at the passage from verse 8. So, we have first, gifts are temporal. So, paano po natin nasabing gifts are temporal? Because in the text, they will pass away and they will cease. So, meron pong dalawang salitang ginamit po dyan. The first one is the word katargeo. Yun pong salitang pass away. Okay? So, that is from the word katargeo, that means to reduce to inactivity or to abolish. Yan. So, done away with. Di ba? Yung ginamit din po sa Philippians. So, ang sabi po dito is to reduce to inactivity. Kaya, yun pong prophecy and knowledge. So, kung mapapansin po natin, wala na itong mga gifts na ito. Okay? And especially po, yun pong gift of tongues. At ang ginamit naman po dito sa salitang ito, yung Greek word na ginamit dyan is the word pauo, nang ibig sabihin is to stop. So magkaiba pong Greek words, but yung essence po ay pareho. Na ibig sabihin yan is may hangganan ang parehong kaloob. So the difference of these two Greek verbs is that katargeo has the idea of stopping by something outside of them, and pauo will cease by itself. So dalawa pong words na nagsisignify na merong magpapatigil. So that is yung gift of prophecy and knowledge po, meron pong magpapatigil. Cessation. And the word or the gift of tongues will cease by itself. So yun po yung sinabi dito ni Apostle Paul. Kaya based on the context, kailan po mangyayari? Kasi ang sabi dito sa verse 10, when the perfect comes. When the perfect comes. But proven po na sa panahon natin, hindi na po nag-i-exist yung tinatawag nating gifts na nabanggit. Ito yung tinatawag po nating sign gifts. Okay? So these are temporal. Okay? Kaya ang conclusion po natin dyan mga kapatid, there is no need for such gifts when the perfect comes. Kahit po yung gift na meron po tayo ngayon, pag dumating na yung tinatawag na perfection, there is no need for that. Hindi na natin kailangan. Kasi wala nang, kumbaga, for what purpose pa natin gagamitin. Kasi dumating na po yung tinatawag nating perfection. That's why in heaven, there is no need for such gifts, but love is still, sabi nga, nandun pa rin. Kahit na wala na lahat ng spiritual gifts o hindi na kailangan pa ng spiritual gifts kasi yan ay binigay for a purpose, pag dumating na yung time na tayo pong lahat ay nasa langit, nandun pa rin ang pag-ibig. Kaya, in contrast ho sa mga spiritual na kaloob na minsan ay ipinagmamalaki ng mga mananampalataya. Tandaan po natin, ang pag-ibig, it will encompass every spiritual gift na meron po tayo. That is love. Okay? Love is still in the air of heaven.
mananatili pa rin sa kalangitan ang pag-ibig. Kaya, first, the gifts that we have right now, hindi po ito bagay na ipagmalaki natin para sabihin natin, hindi ko na kailangan ng application ng pag-ibig. Oh. Because I have the ability, na paglingkuran si Kristo kahit may mga ibang tao din kung saan ay meron ding ibang kaloob para doon. At wala naman akong kaloob para dyan. But remember this, lahat ng yan ay mawawala. It will pass away. Bagay na ibinigay sa atin ng Diyos para ipaglingkod sa Kanya, mawawala din yan. Pero ang pag-ibig ay hindi mawawala. Next, gifts are partial. So verses 9 to 10, for we know in part and we prophesy in part. So ang sabi po ni Paul, we know in part. Ano pong ibig sabihin ni Paul na we know in part? It doesn't mean na meron siyang spiritual gift to prophesy, to speak. Alam na niya lahat. Alam na niya lahat tungkol sa Diyos. Kumbaga, exhaustively alam niya ang Panginoong Jesus, ang Diyos na sinishare niya. Okay? Obtaining spiritual gifts doesn't guarantee fullness or completeness. God's gifts are complete, but those to whom He gives are limited. Kaya sabi niya, we know in part and we prophesy in part. Hindi yung pinagmaliki ni Paul yung kanyang spiritual gift to prophesy and to speak in tongues. That's why he said, we. Sinama niya ang kanyang sarili. We know in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. So, nandun po yung side ng humility sa statement po ni Apostle Paul na kahit meron siyang kaloob to prophesy, to speak in tongues, at marami pa siyang spiritual gifts na ibinigay ng Panginoon sa kanya, hindi niya sinabi na dahil mas marami akong spiritual gift kaysa sa iba, ay mas kilala ko ang Panginoon. Mas ganap kong kilala si Kristo kaysa sa inyo. So, hindi niya sinabi yan. Only He said, we know in part and we prophesy in part. We exercise our gifts in part. Hindi po ibig sabihin na lahat ng kaloob magtuturo sa atin na, yes, kilala ko na ng ganap ang Diyos. I knew Him fully. No. Because gifts are partial sa atin. Okay? Ano po ang sabi ng Psalm 40 verse 5? Psalm 40 verse 5. You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts toward us, none can compare with you. I will proclaim and tell of them, yet they are more that can be told. They are more that can be told. Kahit ubos na ho ang ating boses sa pag-testify ng lahat ng mabubuting ginawa ng Diyos, wala pa ho yan sa 1% ng ginawa ng Panginoon. Kahit maubos ho ang lakas natin para sabihin ang lahat ng mabubuting ginawa ng Diyos, hindi ho yan natin masasum up lahat or masasummarize. Ano po? Exhaustively ang lahat ng mabubuting ginawa ng Panginoon. Verse 33 ng Romans 11, oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. Oh, the depth. Anong lalim ng kaalaman, ng kayamanan, at ng karunungan ng Diyos. How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? Mga kapatid, kaya those spiritual gifts doesn't mean that we know Him fully, but to amaze. Okay? Kamanghaan po natin ang Panginoon sa Kanyang kaalaman, sa Kanyang kapangyarihan, at sa Kanyang kayamanan.
the depths of God. Okay? So this will be done away when the perfect comes. Perfection is not the completion of Scripture. So yung pong sinabing when the perfect comes, so meron po kasing interpretation para po, about dyan po sa salitang perfect. So may nagsasabi po na kapag daw po nakumpleto na ang Biblia, yan daw po ang sinasabing perfection, but that is not. It's not the completion of the Scripture. It is not nor the rapture. Even the maturation of the church or maturity of the church. Even the second coming. But yung sinasabi po ditong perfection is the eternal state ng isang Kristiyano. So yun yung eternity future. Na wala na tayong kasalanan. Ano po? Wala na tayo doon sa presence of sin. At tayo ho ay nandoon na sa new heaven and new earth. Ano po? Yan po yung tinatawag nating eternal state. So doon po nag-start yung tinatawag nating eternal life after po ng judgment doon sa mga taong hindi sa Diyos. So sila naman po ay dadalhin sa judgment. That is eternal fire. Ano po? Lake of fire. But sa atin po, doon ho tayo dadalhin sa tinatawag nating new heaven and new earth. So yun pong sinasabing perfect. Kaya pag tinatanong ho natin yun mga kapatid, ano ho ang implication po nito sa atin? Pag tinatanong natin yung eternal state, bagamat napakalayo pa ho sa panahon na ng Panginoon. At lalo na po sa panahon natin. So ano pong implikasyon para sa atin? Anong ibig sabihin na meron tayong gifts at ito yung tinatahak po natin doon sa pangwalang hanggan. Okay? Kaya partial. Hindi ho bagay na ipagmamataas po natin na meron tayong kaloob at sasabihin natin we know Him fully. Dahil sa mga kaloob na ito. But without love, we are nothing. We are useless. Okay? Gifts are elementary. So that is number 3, verse 11. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So ito po ay depiction ni Paul sa kanyang sarili na siya ay dumaan sa pagiging bata sa Espiritu. So dumaan siya sa pagiging bata na kanyang pinagmamalaki ang kanyang religious background. Siya po ay Hudyo. Siya po ay isang Pariseo. Siya ay Hebrew of Hebrew, sabi niya doon sa Philippians. Siya po ay isang Benjamite. So sinabi niya, sinaysay niya lahat ng kanyang credentials na hindi naman in a way na parang pinagmamataas niya ang kanyang sarili kahit nakakilala na siya sa Panginoon. Only to oppose. Ano po? Doon sa mga taong nagsasabing sila'y sa Panginoon din, pero iba ang kanilang pamamaraan. Diba? Kaya dito po makikita natin that all immaturity, childishness, imperfection, and limitations of knowledge and understanding in spiritual life will be gone when the perfect comes. Kaya hindi po ibig sabihin na taglay natin ang mga kaloob na ito ay dahilan na natin para hindi magmahal. Because that the motive behind na ibinigay ng Panginoon, para ibigay ng Panginoon sa atin yan is pag-ibig. So taliwas yan sa ating prinsipyo. Na sabihin natin, bakit ko pa i-apply yan? Meron na akong spiritual gift. Kahit dito na lang ako sa church. Hindi na ako magpa-participate din sa mga kung ano-anong yan. Basta ako dito lang sa church. Kasi nandito yung gift ko eh. Okay? Pero ang sabi po dito, these are elementary. Even the growth, the progress
na nangyayari po sa buhay ng isang Kristiyano, it will come to an end. Pag dumating na yung tinatawag po nating perfection. Kaya, doon po sa verse 13, ang sabi po dito, "So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of this is love." So, sa kabila po ng tatlong katotohanan, merong isang mananatili magpasawalang hanggan, at ito ay ang pag-ibig. Kahit ang pananampalataya, sabi ni Paul, faith, hope, and love abide, but the greatest of these is love. So, how? Paano pong sinabi po ni Paul that the greatest among these three is love? Together with faith and hope, love encompasses the two, for in heaven, everything true will be known, and everything good will be possessed. So, yung salitang hope, kung i-apply po natin, that is looking at the perfection. Kaya pag nasa langit ka na at nandun na yung perfection, so ano pang dahilan para sabi natin may pag-asa pa? Because nakamit na natin yung ating inaasahan. Okay? So there's no reason para sabihin natin may pag-asa pag nasa langit na. And faith also, sabi dito, because everything true will be known. Okay? Pero, they are not equal to love, which believes and hopes all things. It's not believing only at the present and the past, but even in the future. And hoping, sabi nga, hoping all things. That is the greatest virtue, for it is inherently greater by being the most godlike. That is love. It is inherently greater. Kumpara sa iba pang mga katangian. Because this is being the most godlike. God doesn't have faith or hope, but He is love. Kaya inherently, ito po ang pinakamalapit sa Panginoon. Dahil ang Diyos ho, walang pananampalataya, wala siyang pag-asa, sapagkat siya ang object ng ating pananampalataya at ang pag-asa. Only what He does, sabi nga He has is, or He, by nature, na meron po siya ay ang pag-ibig. Kaya sabi dito, the greatest of these is love. Kaya sa lahat ng virtue na mababasa po natin sa banal na kasulatan, ito ho ang pinaka. Ito ho ang pinaka. Kaya imposible ho ng isang Kristiyano wala sa kanya ang pinaka prominent at ang pinaka evident na bunga ng kanyang kaligtasan. At ito ay ang pag-ibig. Kaya muli, mga kapatid, nagniningning ba ang pag-ibig na ito sa ating mga buhay? Bumubukal ba sa ating mga pananalita at sa ating gawa ang pag-ibig na unang ipinadama sa atin? That's why, let the supreme love of God shine in our hearts. Walk by the Spirit. Mamuhay tayo ayon sa galaw na itinuturo sa atin ng Banal na Espiritu. Una ay ang pag-ibig. Unconditional, selfless na pag-ibig ng Panginoon ang ating titingnan para masabi nating lumalakad na ako sa pag-ibig na ito. Hindi na ako tulad dati. Ang mas tinitingnan natin yung sarili natin. Pero doon na tayo galing. Ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos na humakbang palabas sa ating zone. Mula sa comfort zone natin, lumalabas tayo, inaabot natin ang mga tao para ma-exercise natin yung pag-ibig na unang in-exercise ng Diyos sa atin. Kaya, brothers and sisters,
Kagaya po na sinabi ng Biblia na, na walang katapusan ang pag-ibig dahil ito ay sa Diyos. Nawa ang pag-ibig din natin para sa iba at lalo na para sa Diyos ay wala ring katapusan. Amen? So that is the virtue of love, and ito ho ang katangian ng isang Kristiyano. At mamuhay ng may pag-ibig bilang siya ay anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyo pong salita. Salamat po sa iyo pong pag-ibig. At patuloy niyo pong itinuturo sa amin ang pag-ibig na ito, hindi lamang mamutawi sa aming mga labi, kundi maipamuhay namin at maging ebidensya ito ng aming patutuo sa mga taong nais niyo pong maabot ng inyo pong pag-ibig. Kaya salamat, O Diyos, sa inyo pong bunga ng Espiritu. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin na hindi po kami magiging kasangkapan ng iyong gawain kung patuloy kaming magpapadala sa aming laman at sa aming pong mga kahinaan. At kami po ay patuloy na humihilig lamang, O Diyos, sa iyo pong kalooban upang may sagawa po namin lahat ng ito. Una, naitatwa namin ang aming mga sarili para sa iba at isipin namin na ang lahat ng ito ay bagay na magbibigay karangalan sa iyo. Kaya salamat po muli, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.